Hello mga mare, another day, another vlog na naman nga ni. Dahil nga mga mare, katatapos lang ng bagyong Owan ay alam nyo na, gipit tayo. Kaya naman para makatipid-tapid kami ay sabi ko nga kumuha na ng gulay na papaya yung aking partner. Para naman kako magataan at malagyan ito ng sardinas. Isang papaya nga lang yung pinakuha ko na medyo kalakihan dahil dalawa lang naman kaming kakain. Dahil nga baka pag sunobra namin ay masasayang lang din naman ito. Kaya naman kapag nagluluto talaga ako ay saktuhan lang din sa aming magpartner. Or may susobra man pero pang isang tao lang. Hindi nga mga mare kadamutan ng tawag doon. Ang tawag doon ay pagbabudget. Aanin mo naman kasi yung sobra-sobrang pagkain kung masasayang lang din naman. Kaya nga isang papaya lang talaga na medyo may kalakihan yung pinakuha ko dahil may partner naman itong maliliit na tilapia na nahuli niya. Pagkarating nga na papaya ay pinabalatan ko ito kaagad sa kanya at ako naman ay nagready na ako ng mga gagamiting sangkap. Ito nga talaga yung kinaganda kapag may stock ka sa bahay dahil hindi ka naman nanakbo papuntang labasan kapag oras na ng iyong paggagamitan. Kaya tuwing sa sahod talaga ay inuuna kong bilhin yung mga kailangan namin dito sa bahay. Para in case pag wala na kaming pera ay kompleto pa rin talaga kami ng mga sangkap. Kasi nga mga mare kung sa gulay-gulay ay talaga namang marami kang makikita dito sa paligid. Tunay nga na kapag sa bundok ka nakatira ay tamad na lang talaga ang magugutom. Ginayat ko nga lang ito mga mare ng maninipis dahil ganun ngang hiwa ang gusto ko sa papaya para naman madaling maluto at talagang lutong-luto siya. Gusto ko nga kasi kapag kinakain siya ay talaga namang sobrang lambot na. Bali ulam nga pala namin to pang ngayong gabihan. Kaya naman nagmamadali na ako dyan dahil alas 8 na nga sa mga oras na yan. Yan nga lang pala mga mare, kadami yung aking papaya na lulutuin. Panigurado talaga akong walang masasayang dito dahil panigurado akong tataob to. Dahil nga sobrang namimiss ko na din talaga yung gulay na papaya. Hinugasan ko nga lang to ng napakabuti at nilagay ko na din ito sa kawali. Kasi nga dyan ko siya lulutuin. At dyan ko na din paghahalu-haluin tong mga sangkap na ginagayat pa ng partner ko. Sibuyas bawang nga lang yung ilalagay natin dyang aromatic at syempre yung magic sarap naman sa pampalasa. Tapos ang pinaka main ingredients, syempre kakang gata. Dalawang niyog nga yung ginamit namin dyan para naman kako gatang-gata talaga. Ang gusto ko nga kasi mga mare kapag nagluluto ako ng ginatan ay talaga namang nagmamantika sa gata. Kaya naman mas masarap, mas marami. Pagkatapos ko naman itong mapigay, ito isasali na natin dito sa papaya. Para naman dito ko na siya talaga matimplahan at mamekos-mekos. Sa sobrang busy ko nga dyan sa pagbibideo at pagsasali ng gata, hindi ko nga talaga napansin na lumapit pala yung anak ko doon sa saksakan. At di ko din talaga napansin na meron siyang kinulikot. Tignan niyo ang pangyayari. Hala! Tahan! Nakuryente sa bitawan mo! Nakuryente siya? Oo! O di ba sobrang OA ko, buti na nga lang din talaga at hindi talaga siya nakuryente. Sobrang kinabahan talaga ako kasi nga may nakita akong nag-apoy. Yung pala ay nahitak niya talaga yung saksakan ng electric fan. Tapos bigla nga itong naputol. Balik na nga tayo mga mare dito sa niluluto ko. Nilagay ko na pala yung sibuyas at bawang. Para naman maisabay na ito sa pagpapakulo. Buksan ko na nga din dyan yung super kalan namin at agad-agad ko na itong isinalang. Tandaan nyo mga mare kung gusto nyo nga ma-achieve yung nagmamantika, sa gata ay wag na wag nyong tatakpan kapag naggagata kayo. Noong kulong-kulo na nga mga mare at umimpis na ang sabaw ay nilagay ko na din agad tong sardinas. Isang Youngstown nga lang to mga mare na maliit dahil sakto lang din naman yung laki ng papaya. Pagkatapos nga mga mare, minekos-mekos ko nga lang din ito. At dinurog-durog yung sahog nga dito na sardinas. Para naman talagang lumasa doon sa papaya. Pagkatapos nga ng ilang minutes na hinayaan ko siyang kumulo ng kumulo, ay nakikita ko na nga na-achieve ko na yung gusto ko ng luto. Sobrang bango nga talaga nito mga mare. Tapos talaga namang sobrang nakakatakam tignan. Paano nga ba naman kasi nilagyan ko pa ito ng sili? Syempre, pampagana sa pagkain nga ni. Pag ganito na nga siya mga mare, yung consistent niya, ay pwede mo na itong hanguin at pwede na kayong kumain.